Magandang hapon sa lahat. Ano, ano ba yung first impression ko kay Director Norin nung siya ay pumunta dito sa IRMO particularly? In 2019, parang ang first impression ko sa kanya, caring. Kasi for almost 13 years, nasa HR. So ang biro ko nga sa kanya noon, from people to paper. And then, nung narito na siya sa IRMO, as a leader, nakita ko sa kanya yung pagiging isang visionary leader. Kasi alam niyo naman, for the longest time, yung request for certification and authentication of eligibility, nakalodge ito sa IRMO. Pero during her time, nawala as a frontline service ang certification, authentication ng eligibility. And then, laging ang lines na sinasabi niya sa amin o panindigan natin sa Plaza Miranda itong ginagawa natin. So, talagang nakita ko yung pagiging isang visionary leader dito sa IRMO. Moving forward, pag nasa PhilPost ka na Director na rin, sana magkaroon ng isang email hub or center na kung saan ang mga kliyente ay mag-i-email na lang para mabuwasan ng paper natin namin dito sa civil service, particularly dito sa IRMO CMD. Good luck sa bago mong yugto ng iyong buhay. Maraming salamat. So, paano ba ako na-inspire ni Director Norin sa work? Well, yung work ethic kasi niya and yung focus niya sa trabaho, it's a different thing din kasi na kapag may pinapagawa siya sa'yo, may inspire ka rin na ayusin yung work, yung quality especially. Director Norin, ngayong pupunta ka na sa iyong panibagong journey or adventure in life sa Philippine Postal Corporation. I wish you the best and I hope you continue to soar higher, even higher than the heights na na-reach mo dito sa Civil Service Commission. I hope that you always maintain your work ethic and your focus, and I also hope that you stay happy and healthy wherever you may go sa bago mong journey in life. Thank you so much po sa inyong support and guidance, and good luck po and congratulations po ulit. Director Norin, we wish you all the best and good luck to your new adventure. May sulat ka ba dyan? Kung may magde-describe kay Ma'am Norin na isang word as a leader, para sa akin, isa siyang empowering leader. Kasi natatandaan ko nung una kong punta dito, wala pa naman akong kaalam-alam talaga dito sa records management. Pero pinaramdam niya sa akin na kakayanin ko siya. Binibigyan niya ako ng mga assignments na alam niya na magagawa ko. Yung makakapag-describe sa kanya na talagang tumatak sa isip ko simula't simula is ine-empower niya yung mga tao na gawin yung mga task na ina-assign niya. Yung dadalhin ko siguro kapag ako naman yung sa buong pagtatrabaho ko, dadalhin ko na trait na natutunan ko sa kanya is yung ma-inspire din yung ibang tao sa pagtatrabaho at ma-empower sila na hindi kailangan ng sabihan, kundi kusa gagawin nila dahil gusto nilang gawin yung task na pinagawa sa kanila. Yung message ko lang sa inyo, Director Norin, good luck po sa inyong new journey. Alam ko pong kayang-kaya nyo po yan. Given yung inyong intelligence, ang inyong leadership skills, nakakabilib po talaga. So, good luck po. I wish you all the best po. Mamimiss po namin kayo. Si Ma'am Norin bilang boss, ang first impression ko nang maging boss ko siya ay ganun pa rin kung ano impression ko sa kanya ngayon. Walang nagbago.
I'm very fortunate na bago ko siya naging boss, naging kaibigan ko siya. Naging magkasama kami sa choir nung dating nasa OLA pa ako. So, ganun yung naging impression ko sa kanya. She's very welcoming. Hindi niya ipaparamdam sa iyo na mas may authority siya over you. So, parang ang trato niya sa iyo ay bilang kaibigan, bilang colleague lang talaga. At saka, ang leadership style niya ay very consultative. Walang maling idea sa kanya. Lahat itatanong niya sa iyo kung ano yung impression mo, ano yung masasabi mo sa bawat concern na ilalapit niya sa iyo. At saka free ka to give your idea kung paano i-approach yung lahat ng concern na yon. At sabi ko nga, walang maling idea, talagang ititreat niya yon as i-welcome niya lahat ng idea na ibibigay mo sa kanya. Tapos, ano ang inspiration na makuha ko sa leadership ni Ma'am Noreen ay yun nga yung pagiging very welcoming niya, very consultative at open sa kahit anong idea na ibibigay mo sa kanya. At saka she's very warm. Talagang ipapakita niya sa iyo na nagki-care siya hindi lamang sa trabaho mo kundi pati sa well-being mo bilang kaibigan, bilang person. Sa level na pati yung sa yung personal na concern ay talagang pakikinggan niya. Sa concern maging sa pamilya mo ay open siya para pakinggan yon at magbigay din ng kanyang mga saloobin at ang kanyang mga advices. So, ang dami ng mamimiss ko kay Ma'am Noreen. Yung mga 5-minute talks namin, 5 minutes na nag-uumpisa ng mga 3 o'clock at natatapos ng 5 minutes before 5 or 6. So, yun, maraming mga kwento sa loob ng mga oras na yun. Usapan na hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa pamilya, maging sa personal na mga saloobin ay naibabahagi ko sa kanya. Na alam ko na walang prejudice, na pakikinggan niya at magbibigay siya ng kanyang payo para sa akin. So, yun po. Thank you po. Mula sa ARCAD, si Direk Noreen ang direktor na mas maganda pa sa umaga. Salamat, Direk! See you around! One word na I can describe Director Noreen as a leader is yung pagiging empowering niya, na gusto niya lahat ay ma-promote. And then one thing na hindi ko makakalimutan sa kanya kay Director Noreen is yung palagi niyang ina-advise, nire-remind sa amin na palagi lang gawin ang tama. Thank you, Director Noreen, sa lahat po ng mga itinuro mo, sa lahat ng mga bilin mo. And we all wish you more blessings in this new season of your life. Thank you and congratulations, Director Noreen! Salamat mabuhay! Paalam, Director Noreen! Mamimiss ka namin!